guys, mamalik na ang mga sikat lieutenant. Hear me out. Ang huling biyahe ng bus na ito sa isang malalim na hukay ng lupa. Naaksidente kasi ito Huwebes ng umaga sa bayan ng Dumingag, Zamboanga del Sur. Yupi ang harapang salamin ng bus, basag ang salamin at nagkalat ang mga gamit. Pwedaghan sila, lo? Ito'y matapos mag-overshoot ang bus sa kalsada ng barangay Mahayahay. Ang mga rescuer agad rumisponde sa mga sugatang pasahero na karamihan mga estudyante. Isod kayo siya kuhaon, kaya naman sila, oh. Bakit ang kanilang biyahe pumulusok sa bangin ng trahedya? Ayon sa mga saksi, pasado alas 8 ng umaga nung nabulabog sila ng isang malakas na ingay. Paglabas ko, nakita ko na yung bus. Nakahiwangwang na doon. Halos parang mawasak na. Galing ito ng Sindangan sa Zamboanga del Norte at papunta sana ng Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Mintas wala pang mga rescuer, kami lang sa amos ang gidapatan og mga first aid. Sinaklolohan ang nasa mahigit 30 taong sakay nito, kabilang ang mag-amang Delphine at Grace. Biyaheng Pagadian City daw sina Grace nung araw na yon para sa dialysis ng kanyang tatay Delphine. Si ate po yung madalas sumama kay Papa. At nung umalis na po si ate sa Manila, ako na ang sumama kay Papa. Suwabe naman daw ang takbo ng bus nung una. Pero pagdating daw nila ng barangay Mahayahay, sa bayan ng Duminga, nagkagulo na raw ang mga pasahero kung ang sinakyan nilang bus parang nawalan ng preno. Mabilis na po yung takbo ng sasakyan. Nawala na po yung preno. Yung driver po parang natulala na po yung driver. Hindi na po niya kayanin po yung pagdadrive niya. Yung kasunod na nangyari po ay bigla na po kaming natumba. Sunod na lang niyang naalala, isinasakay na siya sa stretcher para dalhin sa ospital. Nakita pa raw niya ang kanyang tatay Delphine. Nakahiga po, parang nakalatay po yung paa niya at yung ulo niya. Si Grace nabali ang dalawang braso habang ang kanyang tatay Delphine hindi nakaligtas. Matindi yung tama ng ulo niya, pero upon checking, may pulse. Kaya inattempt namin na ikarga. While checking din, sir, nawala na yung pulse. Pwedaghan sila, lo? Napay wala ko patay. Ay, Diyos ko, Yung katong ikarga naman, patay naman itong Patay na gid man, oy. dagan dugo sa akong ban, patay naman ito. Papunta pa tayo sa dialysis para mabuhay ka pa. Tapos ngayon, yun lang yung dinanas natin, madisgrasya sa isang boss. Kasi hindi ko kaya po. Namiss ko lang yung papa ko. Ang 29 na sakay ng naaksidenteng bus, mga criminology student ng St. Joseph College na dadalo sana sa kanilang ROTC graduation sa Pagadian City. Isod kayo siya kuhaon, kaya naman sila, oh. Isa sa kanila ang 18 anyos na si Roy, anak ng biyudang si Ading. Tay Jo, mayong buntag tayo, mamaliw ko rescue tayo na hulog ang bus dire sa kwan. Hindi ako nakapagsalita para ako na siya. Si Ading agad pinuntahan ang Rural Health Unit kung saan dinala si Roy. Pagdating namin doon, wala. Sabi ko, thank you Lord, wala ang anak ko doon. Siguro sa hospital, okay lang. May nakapag-text din sa kasama ko na nandun lang pala sa funeral. Hanggang naabutan nila si Roy na wala ng buhay. Pagdating ko doon, kahit hindi ko pa nakita yung mukha ng anak ko, yung kahit pa lang kilala ko na po siya. Si Ading nang hihinayang na hindi na natupad ang pangarap ng kanyang anak na maging sundalo. Sabi ko, ya, kawawa ka. Ang bait mo. Hindi ko ma-imagine po yung anak ko. Ang bait-bait ng anak ko po, sir. Oh my God! Samantala,
samantala, kasama sa mga naaksidenteng kadete, ang anak ni Generosa na si Jether. Isinugod si Jether sa ospital nung nagsuka ito ng dugo matapos magtamo ng injury sa spinal cord. Ang sakit ko, sir. Pero salamat ko sa Panginoon, sir, na buhay siya kahit may sugat siya. Kwento ni Jether sa kanyang ina, nakaidlip daw siya sa likurang bahagi ng bus at nagising na lang nung nagkakagulo na ang mga pasahero. Lingga-lingga na ang ang sakyanan, uning tindog siya dayon pagkatapos may na dungog na siyang kauban nga mga passenger nga murag nangahadlok na ba di ang giingnan niya nga kalma lang. Mabuti na lang at siya'y nakaligtas. Para ang bukog daw ng sa likod niya, inaipit daw. Nagpaabot pa siya sa result. Unsay istorya sa doktor nga, unsay ang schedule ang maghihulat nga maoperahan yun siya. Patay? Ayon sa tala ng mga otoridad, 2 ang namatay sa aksidente. 37 ang sugatan, kabilang na ang konduktor at ang driver na si Junri. Kuya. Wala to, naluspe ka dito sa ibabaw. Kalugar na ko, ane. Paglabyo ka na, pagbalik na ko sa man. Paglugar ka ron, kay labyo ka ang liso na. Antas ang... Depensa ng driver na si Junri, may preno naman daw ang bus. Sadyang aksidente ang nangyaring pag-overshoot nung may iniwasan daw siyang tricycle. Walang ito matangga sa aking mga sir. Ang lahat ng yung aksidente lang po. Hindi ko po talaga yung sinasadya. Ano po, pangarap sa iyo, luluhod. At po akong baba ko, bigay sa iyo sa katawaran sa nangyari. Doon sa crime scene o sa incident site, may nakita kami doon ng mga skid marks. So meaning to say na yung driver nag-exert ng effort na talagang i-brake. Pinailan namin ang kaso na reckless imprudence resulting to double homicide considering may 2 nasawi. Yung naman sa mga seriously injured o slightly injured, multiple physical injuries. So yun ang kaso na na-file namin doon sa driver na yun. Sinuspindi na ang lisensya ng driver ng bus. Ipinatatawag naman ng LTO o ng Land Transportation Office at ng LTFRB o Land Transportation Franchising Regulatory Board ang manager at may-ari ng kumpanya ng bus, ang Rural Transit Mindanao Incorporated. Sinubukan ng aming team na kuhanan sila ng panig pero tumanggi sila. In view of these ongoing investigations and legal processes, we deem it prudent to refrain from making public statements or participating in interviews to avoid any potential prejudice to the official findings and proceedings. Sa isang panayam sa coordinator ng St. Joseph College of Sindangan Incorporated, itinanggi nilang may basbas nila ang pagdalo ng kanilang mga estudyante sa ROTC graduation. Walang communication, wala na. So hindi namin alam na mayroong mga ROTC kami sa amin ang punta doon. Yung 29 na mga estudyante, imposible naman siguro wala silang alam. Yun po, sir. Masakit talaga, sir. Talaga. Sino po ba ang tingin niyo dapat mas managot? Dapat sila, sana. Kailangan maipakita na meron silang ginawang pangangalaga na nararapat para doon sa ginawang activity ng school. Kung napatunayan na nagkaroon ng negligence, pwede silang managot. Tumangging magpaunlak ng panayam ang pamunuan ng eskwelahan pero naglabas sila ng pahayag sa kanilang Facebook page. We remain committed to providing support, including but not limited to financial assistance and spiritual counseling until all our students have fully recovered from their injuries. Lagi nating lagay sa isip na safety first. Mas maigi, check natin yung mga sasakyan natin, yung kondisyon ng driver. Oh my God! Sa ating mga driver, hinay-hinay lang po. Ingat lagi sa pagmamaneho. Dahil nakasalalay ang aming buhay at kaligtasan sa inyong mga kamay.